Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Bibigyan natin ng punto at pagpapaliwanag at reaksyon itong statement na inilabas po ni Itbulaga Tutasen Soto hinggil po sa inilabas na latest unbanked decision ng Korte Suprema. Dalawa lang ang hindi nakapag-participate out of 15. Ang isa, long-term na naka-sick leave si Justice Singh at ang isa po si Justice Kagiwa ay nag-inhibit ito at hindi nag-participate mula pa noong unang pagdesisyon ng Korte Suprema hinggil dito sa pagkakaroon ng review sa impeachment complaint na ginawa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. So, consistent na 13 zero halos ang nangyari o unbanked unanimous ang considered decision na inilabas ng Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema, walang due process na ibinigay sa Vice President. Nilabag ang proseso at internal rules mismo ng House of Representatives at pati na ang constitutional guarantee doon sa tinatawag na equal protection of law under the doctrine of providing mandatory due process sa anumang ginagawa, impeachment complaint man yan o ano pa mang mga procedure na naglalayon ng pagpaparusa o paghahabla at pagkakaroon ng accountability upang magkaroon ng disciplinary effect sa isang individual, kagaya ng impeachment complaint na ginawa laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Korte Suprema with finality na mali at hindi makatarungan at hindi naaayon ito sa saligang batas ang ginawang pag-shortcut, pagbaluktot at panluloko sa proseso ng pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi kumbinsido si Tutasen, si Tito Soto, Itbulaga, hindi kumbinsido. Mas magaling pa siya mag-interpret ng batas at magbigay ng kanyang paninindigan hinggil sa konstitusyon kaysa mga maestrado ng Korte Suprema. Talagang malakas ang apog at bilib sa sarili ito si Tito Soto. Ang biro nga ng mga netizen natin, graduate naman ito ng One Ball University. School bukol. Hindi natin siya minamaliit. Hindi natin siya minamata. Subalit dapat tayo po ay marunong maglagay ng ating sarili kung saan tayo dapat hangganan ng ating pananaw at ng ating posisyon. Hindi tayo nagmamarunong at hindi tayo nagmamagaling dahil mayroon pong mga instances na doon lang hanggang ang limit ng iyong pwedeng gawing pangingialam o pagsasagawa ng iyong opinyon. Bagamat opinyon mo yon, pero hindi po ordinaryong mamamayan. Ito si Tito Soto. Siya po ay Senate President, Senador. So dapat alam niya po ang tinatawag na Doctrine of Separation of Powers and independence of integrity ng authority ng mga main branches of government. Tatlo po yun, under a constitutional democracy. Executive Department or Executive Branch, sa ilalim ni Ginoong Marcos yan, lahat ng sangay ng gobyerno. Executive po ang tawag dyan, except doon sa mga hindi sakop ng Executive Department. So that's Executive Branch. Pangalawa po, Legislative Branch. Yan po ang House of Representatives tsaka ang Senado. They are not under the President. They are also co-equal and separate from the Executive. At ang pangatlo po, Judiciary. Mula sa Korte Suprema hanggang sa pinakamababang antas ng Korte. Yan naman po ay Judicial Branch o Judiciary. So, Executive Branch, Legislative Branch, and Judiciary or Judicial Branch. Mayroon po silang exclusive at separate powers. They are independent from one another but they are working as one government. Malinaw po yon, hindi sila pwedeng magdiktahan. At kailangan magkaroon po ng respetuhan at pagkilala sa mga hangganan at mga function at otoridad ng bawat branches of government. Ayan, tuloy. Napagbigyan natin ng reminder si Tito Soto kung ano ang tinatawag na Political Science 101. Basic po yan sa Principles and Doctrine of Government. Kung ano po ang ating uri ng panggobyerno, anong uri ng functions of government,
and authority of government mayroon tayo. Ang tawag po sa atin, constitutional democracy na nakapattern po sa Republican model of government, kapareho ng Estados Unidos. Kaya, bagamat hindi sumasang-ayon si Tito Soto sa naging desisyon ng Korte Suprema, another 13-0, unanimous and banked with finality, no more appeals to be entertained dahil nag-appeal nga po ang House of Representatives, dapat sinarili niya na lang. Dahil hindi po siya, sinarili niya ang opinion niya, hindi po siya naglalabas ng maanghang na mga pagpapahayag that tends to undermine o magsabotahe at bumangga sa opinyon at desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Sapagkat yan po ay paglabag sa hangganan ng mga poder at kapangyarihan. Pakialamero na wala naman sa lugar at walang alam sa kanyang pinakikialaman. Una, hindi po siya abogado upang i-challenge ang kaalaman sa batas ng mga maestrado at hukom ng Korte Suprema. Pangalawa, Senate President siya. He should exercise restraint sa kanyang he should exercise restraint or he should restrain ang kanyang mga opinyon publiko sapagkat nagre-represent siya ng isang sangay ng ating lehislatura, ang Senado, na pwedeng magkaroon ng misinterpretation ang mga mamamayan at sasabihin nila hindi pala nire-respeto ng Senado, ng Senate President, ang kataas-taasang Korte Suprema. So tayong mga mamamayan, hindi rin tayo obligado pala at pwede tayong hindi kumilala o sumunod sa mga desisyon na inilalabas ng Korte Suprema. That is the implication. Hindi siguro na-realize ito ni Tota Soto, no? Sa sobra niyang pagiging talagang atat na bumida at maging political grandstanding na aktor sa politika at magpasipsip sa Malacanang, nakakapagsagawa siya ng mga pahayag na nakakalimutan niya ang mga hangganan at bigat ng otoridad na dapat ay iniingatan niya ang pagpapahayag. Halimbawa, pinangungunahan niya ngayon ang baluktot na pananaw na palulubhain at sulsulan ang banggaan sa diplomatikong relasyon at maayos ang gusot sa pagitan ng China at ng bansang Pilipinas sa kanilang pagkampi-kampihan nila Hontiveros, Bendalo Tulfo, dito kay Tariela ng Coast Guard, no? Na napaka-adilantado, hambog at puno ng arogansya, na akala mo siya lang ang marunong magmahal ng pambansang interes ng Pilipinas at siya lang ang makabayan na lumalaban sa China. Hindi naman natin kalaban ng China. Hindi rin natin kalaban ng Amerika, pero maingat lang dapat tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga bansang ito sapagkat mayroon pong mga underlying na geopolitical interest ang dalawang ito na hindi tayo dapat naiipit at nagpapagamit, kundi maayos at matino na pakikipag-ugnayan. Nakalimutan ni Tota Soto ang kanyang lugar na ang only chief architect of foreign policy and foreign relations program and direction sa pakikipag-ugnayan sa mga gobyerno at iba pang mga bansa sa paligid ng mundo at sa ating rehiyon, exclusive na tungkulin po yan at obligasyon ng presidente, hindi ni Tito Soto at ng mga adelantado at mga politiko, ang tawag sa kanila, politiko na mahilig mag-grandstanding upang mapansin sa politika dahil alam natin may ambisyon sila sa 2028. Wala namang problema sa ambisyon kung ito po ay nakatuon at nakalinya sa maayos na pagdadala ng otoridad at hindi pinapahamak ang ating bansa. So, kagaya po ng gusot na pinasukan ngayon ng Senado, lalo na sa grupo nila Tito Soto, nila Risa Hontiveros, at nila Erwin Bendalo Tulfo, na para bagang gusto nilang lusubin at girahin na ang China, na hindi nila inaalala ang repercussions at reciprocal actions ng isang makapangyarihang bansa laban sa atin. Hindi po ito pagiging duwag. Hindi rin po dapat natin tinotolerate kung mayroon dapat tayong punahin. Pero may hangganan po yan. At dapat ibinibigay po ang ganyang kapangyarihan at diskresyon at desisyon sa presidente kay Marcos Jr. sapagkat siya po ang chief architect of foreign policy and foreign relations. Kaya po hindi nakikialam si Vice President Sara Duterte sa ganyang usapin sa South China Sea, West Philippine Sea, Philippine-China relations sapagkat hindi po niya yan sakop.
at inilulugar niya lang ang sarili niya sa tama, na hindi siya dapat adelantado o pinangungunahan ang presidente. Hindi kagaya nila Tota Soto at nila Bendalo Tulfo at nila Hontiveros na pakialamero na, manunulsol at mang-uupat pa as if alam nila ang sinasabi nila. Mantakin mo, palalayasin nila at idideklarang persona non grata ang diplomats ng China sa Pilipinas, at sinagot sila ng China, isasarado namin ang aming embassy sa Pilipinas. Hindi ba nila alam anong implications niyan? There are more than 200,000 Filipino workers na nagtatrabaho sa Macau, sa Hong Kong at sa China. Baka umabot pa ng 250,000. Half a quarter million of our people are working and making out a living doon sa Hong Kong, Macau at China, mga kababayan. So sino magpapatrabaho sa kanila at magbibigay kabuhayan kung sakaling lumala at palayasin ang sitwasyon doon, palalayasin sila sa bansang ito at mag-hire ng iba pang mga nationals at ipitin sila at ipitin sa bansang China, sa teritoryo ng China, sa Hong Kong at Macau. May magagawa ba si Hontiveros at si Tota Soto dito? May magagawa dito si Bendalo Tulfo, si Tariela? Paano kung binomba ng China ang mga barko natin? Makikipagdigma ang Amerika kaagad? No, it's not true. Mali po yon. Sa ilalim ng US-Philippine Mutual Defense Treaty of 1953 o 1954 man yan, ang Mutual Defense Treaty na sinasabi natin, it will go to Congress para makialam ang Amerika. Ang Estados Unidos, through the President, dapat siya kumuha ng kanyang authorization to intervene and enter into the conflict dito sa Pilipinas at China o sino mang kalaban ng Pilipinas. Hindi automatic yan. And we don't have to we don't need to forget, no? Hindi natin kailang kalimutan ang katotohanan na ang China ay isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. The largest in world economy, halos kapantay ng Amerika. In world in economic influence, major trading partner ang China ng 121 countries including ang Estados Unidos. At ang Pilipinas ang major trading partner natin ng China for the last 20 years. Major import and primary import natin ang nagaling sa China. Ang bintahan ng ating mga produkto ng saging, mangga, kape, durian at iba pa, China ang pinakamalaking market. Ang nickel, high-grade nickel natin mula sa Mindanao ay napupunta sa China. At si Martin Tambaloslos at ng kanyang pamilya ang nagkokontrol ng minahan ng nickel sa buong Pilipinas. Ang primary and principal buyer, China. Di po ba? At noong panahon na maayos ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas at ng ating bansa sa bansang China, 2 million mahigit na mga turistang dumarating mula China taon-taon sa Pilipinas, resulting to $2.3 billion ng revenue sa local tourism. Wow! Alam ba ito nila Tota Soto? Alam ba ito nila Bendalo Tulfo at Risa Hontiveros bago sila magmagaling? Itong mga informasyon na ito. Ang problema kasi pinabayaan sila, kagaya ni Tariela, naging malaki at mataas ang sungay at pagmamayabang niya na akala niya siya ang magdidirect kung ano ang dapat maging desisyon ng Philippine government hinggil sa pakikipag-ugnayan, pakikipagresolba sa anumang gusot na mayroon tayo sa bansang China. This is the same thing na kung bakit nangyayari po itong mga kaguluhan sa impeachment na ito laban sa Vice President Duterte kay Sara. Bakit? Dahil po walang alam sa tamang pamumuno at paggamit ng tamang kapangyarihan ng pagkapresidente itong kolokoy na si Marcos Jr. Kaya mayroon kang Tariela na komedyante at piling exclusive siya lang ang pwedeng magtanggol ng Pilipinas, pero ahente ito ng Central Intelligence Agency, CIA. At number 2, mayroon ka pong mga senador na kagaya ni Erwin Bendalo Tulfo, walang alam kung anong role ng isang senador, pero nagsenador lang dahil sikat. Yun lang qualification niya, sikat. Palagi sa TV, palagi sa media. At mayroon recall ang kanyang pangalan dahil nga sa kanyang kapatid din na si Rapi Tulfo na ginagamit ang social media para sa kanilang popularity maintenance. Ganon din po itong ambisyusa at pakialamera sa lahat ng issue na si Risa Hontiveros. At syempre, itong highly pretentious na feeling alam niya ang lahat at siya lang ang magaling sa Senado, na akala mo sa kanyang experience ay natuto na siya na maging maestrado ng Korte Suprema para banggain at hulmahin ang kanyang negatibong opinyon laban sa Korte Suprema. Itong si Tota Soto. So,
pinupuna ito ng taong bayan. Pinupuna natin ito. Bakit? Sapagkat bagamat may karapatan sa kanyang opinyon itong si Tito Sotto, pero kailangan niyang alalahanin na ang kanyang opinyon ay nagre-reflect sa opinyon ng Senado at ang Senado ay bahagi po ng tinatawag na check and balance sa gobyerno natin at kung kinakailangan po na ipakita ng Senado na hindi ito pwede gamitin sa pangpolitika ng mga diskarte kagaya ng ginagawa ng grupo nila Tito Sotto, lalo na kung ang pag-uusapan ay review of constitutional issues pertaining sa mga usapin ng batas, paano ini-interpret ang batas, at paano ipapatupad ang saligang batas at ang mga batas at aksyon ng gobyerno at mga opisyal nito ay nakaayon sa saligang batas, the exclusive authority to review and make decision regarding the review of law, interpretation of the law, lalo na sa saligang batas, ang ating konstitusyon, ang otoridad sa pag-review at pag-decide sa mga kaso na yan ay sa Korte Suprema. Wala kay Tito Sotto. Wala sa Senado, wala po sa House of Representatives, wala din kay Marcos. Kaya nga tayo may tinatawag, uulitin ko, na constitutional democracy. Mayroong check and balance na hindi pwedeng lagpasan o sagpangin ng mga otoridad ng bawat isa ang mga nakatakda sa batas na duties and functions and obligations ng executive branch, ng legislative branch, at ng judiciary o ng judicial branch. Yan pong hindi naintindihan ni Tito Sotto, kaya sobrang pakialamero. No? Sa sobrang niyang pagmamadali na akala niya ay mapapa-impeach niya na si Sara Duterte at mapapatanggal ito at maibalik sa trial sa Senado ang basura na uri ng impeachment complaint na sinortcut, binaloktot at hindi sinunod ang tinatawag na due process of law at ang constitutional principle ng equal protection of law, dahil nga binraso, sinuhulan at ginawa nilang railroaded, minadali at hindi inobserve ang mga prosedimento at mga requirements kung ano ang tamang proseso, kaya naibasura at naideklara po na unconstitutional ang ginawa na pagmamadali at pagpapalusot sa naturang basura naman talaga na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan ngayon ang pinagmamaktol nito nila Tito Sotto at ng grupo niya na mga kapareho ni Bendalo Tulfo at ni Hontivirus. Dahil hindi na po nila kaagad na basta-basta mapapa-impeach at matatanggal sa kapangyarihan bilang pangalawang pangulo na inihalal ng 32 million Filipinos si Sara Duterte. Yan po ang ibig sabihin ni Tito Sotto, mag-aantay siya ng 2028 kung hindi umusad at hindi maging tagumpay ang nakaamba na panibagong impeachment complaint nila laban kay Sara Duterte. By the looks of it, mahirap nilang makukuha ang 16 senators na boboto para makonvict si Sara Duterte in a new impeachment complaint that is now about to be filed by the kamatayan block of CPP, NPA, NDF na mga party list next week. So atat na atat si Tito Sotto na sana ang Korte Suprema daw ay hindi nakikialam sa exclusive authority and jurisdiction ng Kongreso patungkol sa impeachment complaints and impeachment mechanism. Tama! Pero kung ang impeachment mechanism at ang impeachment complaint, Tito Sotto, makinig ka sa prinsipyong ito, ay lumalagpas sa hangganan ng batas, ginagamit sa pang-aabuso ng kapangyarihan, at ito ay nagiging sanhi ng hindi hustisya kung hindi pamamaluktot sa hustisya, kagaya ng nangyari last year sa pagmamadali at palusot at panunuhol na ginawang baluktot ang proseso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang Korte Suprema ay may obligasyon na ito ay ituwid sa pamamagitan ng tamang pagkilala kung ano ang prosesong naaayon sa batas, partikular na sa saligang batas. That is the exclusive authority of the Supreme Court, Tito Sotto. Kaya mag-ayos-ayos ka, ilugar mong sarili mo. It is not too late for you to learn and study seriously. Kahit ako hindi abogado, nag-aaral pa rin po ako ng mga proseso ng batas, prinsipyo ng panggobyerno, ugnayan ng mga dynamics of government authority, government functions, at ito po ay basic naman. Na pag-aaralan po ito eh. Hindi mo naman ito kailangang i-pretend. Kaya kung magsalita ka
na hindi mo alam ang iyong pinagsasabi, mag-aral ka muna kahit you don't need to be a lawyer or you don't need to pass the bar para pag gumawa ka ng opinion, hindi sablay, hindi baluktot. Ang malala pa, hindi ka na nga nag-aaral, ay nagpipretend ka pang magaling at matalino. Dahil sa kahambugan mo, sa paniniwala mong ikaw ay Senate President. That is exactly what the persona right now of Tito Soto sa Senado. Ang totoo naman, special agents lang kayo ng Malacanang. Rubber stamp ni Marcos at ni Romualdez at nila Lisa Araneta. Kaya ka na iluklok na Senate President. Pero hindi yan magtatagal. By the looks of it, maraming senador ang nababastusan at naiinsulto ang kanilang katalinuhan at integridad bilang senador sa kabubuhan at katarantaduhan ng mga ginagawang payag at posisyon ng kanilang kasalukuyang special agent ng Malacanang na naging Senate President na si Tuta Soto. Mga kababayan, magbabalik po ang isa pang video analysis at mga video talakayan sa ganitong uri ng diskusyon ngayon na mainit-init pa. Abangan nyo po, no, after mga several hours, 6 or 8 hours, na may pagkakataon si Ka Eric, mag-a-upload tayo ulit ng isa pang video analysis. Please don't forget to like, share, and promote our videos and i-campaign po natin na lumaganap ang mga pananaw at diskusyon na mayroong katuturan at kabuluhan sa ating pagpapataas ng kamalayan bilang mamamayan. And sa gustong tumulong sa ating advocacy campaign for good governance and in fighting against corruption and plunder and abuse of authority with the government, na tayo'y dumidirekta sa mamamayan sa ating pagtatalakay. Magkakaroon tayo po palagi ng mga community forum. You can support by whatever means, kahit mga maliliit lang po na pagsuporta para sa ating mga operational support sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ginagamit nating GCash line, 0916-308-7710. Pakilista lang po, o ulitin ko, 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang name, kay Langging. You can also coordinate if you want to support further through that line para po ma-arrange natin ang pagtulong ninyo sa ating people's movement na Bangon Sambayanan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.